Magandang umaga mga bata! Kamusta kayo ngayong araw? Ako nga palang inyong guro para sa araw na ito. Ako si Teacher JM. Kahit tayo ay nasa online class, inaasahan ko na kayo ay makikisa, makikinig at makikilhok sa ating mga gawain ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, pakicheck muna kung kayo ay nasa maayos na lugar. May hawak na lapis at papel at handa ng matuto. Kung handa na ang lahat, pakitaas ang kamay o mag-type ng ready sa ating chat box. Ayos! Mukhang handang-handa ng ating klase ngayong araw. Ngayon, simulan natin ang ating klase sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayong lahat ay tumayo para sa ating panalangin na aking pangungunahan at inyong susundan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Ingatan mo po kami hanggang matapos ang araw na ito. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Muli, magandang araw mga bata! Ngayon, nais kong malaman kung may lumiban ba sa ating klase sa araw na ito mga bata. Walang lumiban, mabuti naman kung ganon. Marapat lang na palagi kayong pumasok sa paaralan upang sa gayon ay mas marami pa kayong matutunan sa ating mga magiging leksyon. Para mas maayos ang daloy ng ating klase mga bata, ito ang mga alituntunin sa ating silid-aralan. Una, makinig ng mabuti kapag may nagbabasa o nagtuturo. Pangalawa, itaas ang kamay bago sumagot o magsalita. Pangatlo, magbasa ng tahimik at maayos kapag may aktibidad. Pang-apat, igalang ang guro at mga kaklase habang nagbabasa. At ang panghuli at panglima, kumpletuhin ang mga gawain sa oras na ibinigay. Marapat lang mga bata na sundin natin ang mga alituntunin na ito hanggang sa matapos ang klase natin. Malinaw ba mga bata? Mahusay kung ganon. Noong nakaraan nating pagkikita, pinag-aralan natin ang tungkol sa... Tama! Ito ay tungkol sa mga kwentong pambata. At ano na ulit ang kwentong pambata? Mahusay! Ito ay isang simpleng kwento na ginawa para sa mga bata upang magbigay ng aliw at magturo ng mabuting aral. Pag-aralan din natin ang mga elemento nito. Maaari ba kayong magbigay? Tauhan! Tama! Sila ang mga gumaganap sa kwento. Ano pa? Mahusay! Tagpuan. Ang tagpuan naman ay ang lugar at oras kung saan ginanap ang kwento. Ano pa ang alam ninyong mga elemento ng kwentong pambata? Tama! Ang paksang diwa o ang aral ng kwento. Importante ito sa mga kwentong pambata. Bakit kaya? Mahusay! Upang maunawaan ang kabuuan ng kwento at ang mensaheng nais iparating nito. Meron pa ba? Tama! Ang banghay. At ang banghay ay ang daloy o pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento. Huwag na huwag niyong kakalimutan ang suliranin at solusyon bilang elemento ng kwentong pambata. Dahil dito, mas naiintindihan niyo ang kwento at ang kalagahan nito at dito kayo mas may matututunan. Bago natin simulan ang talakayan ngayong araw mga bata, narito ang mga layunin, sabay-sabay natin itong babasahin. Una, natutukoy ang pangunahing tauhan, suliranin at solusyon ng kwento. Pangalawa, na ipapahayag ang pagpapahalaga sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa mula sa sariling karanasan. At pangatlo, nakagaganap ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng aral ng kwento. Malinaw ba mga bata? Mabuti kung ganon. Mga bata, maglalaro tayo. Ang tawag sa ating gagawing laro ay ayusin mo, bilisan mo. Narito ang mga mechanics ng ating laro. Sabay-sabay nating babasahin. Una, tignan ang salitang halo-halo ang letra. Pangalawa, ayusin ang mga letra para mabuo ang tamang salita. At ang pangatlo, itaas ang kamay at sabihin ang sagot. Naintindihan ba kung paano ang gagawin sa ating lalaruin? Mahusay kung ganon. Simulan na natin. Ito ang unang mga letra na inyong bubuin.
Sino ang gustong sumagot at sabihin ang kanyang nabuong salita? Mahusay! Ang tamang sagot ay... Sino ang gustong sumagot at sabihin ang kanyang nabuong salita? Mahusay! Ang ay matanda. Tumungo na tayo sa susunod. Ay matanda. Tumungo na tayo sa susunod. Ay matanda. Tumungo na tayo sa susunod. Ano ang salita na maaari ninyong mabuo sa pamamagitan ng mga letrang ito? Tama! Ang salitang mabubuo ay ano ang salita na maaari ninyong mabuo sa pamamagitan ng mga letrang ito? Ay tulong. Ang mabubuong salita ay tulong. Ngayon tumungo na tayo sa susunod. Ay tulong. Ang mabubuong salita ay tulong. Ngayon tumungo na tayo. Mahusay, ito ay kapwa. Ang susunod naman ay mahusay, ito ay kapwa. Ang susunod naman ay mahusay. Biyaya, 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 biyaya. Ang mga salitang inyong nabuo ay ang mga, basahin niya nating mga bata, matanda, tulong, kapwa, at biyaya. Maraming salamat! Ang mga salitang ito ay may mahalagang papel sa ating kwentong pag-aaralan sa araw na ito. Ngayon, alamin natin kung paano nagkaugnay ang mga ito sa buhay ng isang matanda na nagngangalang Mang Selo. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, pag-aralan muna natin ang ilang may hirap na salita mula sa kwento na ating babasahin. Babasa ako ng salita at pagkatapos ay gagawa kayo ng sariling pangusap gamit ang mga salitang ito. At pagkatapos ibibigay ko rin ang kahulugan ng salita. Handa na ba kayo? Mahusay! Unang salita, tagtuyot. Sino ang gustong gumawa ng isang pangusap gamit ang unang salita? Mahusay! Ang tagtuyot ay nangangahulugang matinding kakulangan sa ulan na nagdudulot ng pagkatuyo ng lupa. Sunod, kaunting pagkain. Mahusay, ang pangalawang salita ay nangangahulugang hindi sapat na pagkain para sa pangangailangan. At ang pangatlong salita, biyaya. Tama ang inyong paggamit ng salita at ang biyaya ay tumutukoy sa pagpapala o magandang bagay na natatanggap ng isang tao. At ang panghuling salita ay matulungin. Pakinggan ko nga. Tama, at ang matulungin ay isang taong handang tumulong sa iba. Mahusay ang inyong paggawa ng mga pangungusap sa aking mga ibinigay na mga salita. Ngayon, nauunawaan na natin ang mga mahirap na salita, mas madali na nating maintindihan ang kwento ni Mang Selo. Handa na ba kayong makinig at matuto? Mabuti naman kung ganon. Ngayong araw, ang pag-aaral natin ay konektado sa mga salitang inyong binuo kanina at mga salitang inyong ginawa ng mga pangungusap. Ito ay tungkol sa tama. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa isang maikling kwento ni Mang Selo, ang mabait na magsasaka. Ulitin nyo nga mga bata. Mahusay! Ipapakita ko ang kwento gamit ang isang digital book o tinatawag din nating e-book para itong aklat na makikita sa screen na may larawan at pahina tulad ng nasa libro. Maaari natin itong basahin isa-isa. Ngayon, makinig ng mabuti at unawain ang bawat pangyayari. Pero sabayan nyo pa rin ako sa aking pagbasa.
Mang Selo, ang mabait na magsasaka at ang di nakikitang tulong. Noong unang panahon, may isang maliit na nayon na napapalibutan ng matataas na bundok at malalawak na palayan. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon, ngunit hindi sila mayayaman. Sa nayon na ito nakatira ang isang magsasaka na nagngangalang Mang Selo. Mahina ang kanyang katawan at luma na ang kanyang kubo. Ngunit napakayaman naman ng kanyang puso. Kilala siya sa pagiging mabait. Kahit kakaunti ang kanyang ani, lagi siyang nagbibigay sa nangangailangan. Siya ang unang tumutulong kapag may sakit. Siya rin ang nagdadala ng tubig sa matatanda. Madalas siyang sabihan ng mga kapitbahay, "Mang Selo, magtira ka rin para sa sarili mo." Ngunit lagi siyang ngumingiti lamang. Isang taon, dumating ang matinding tagtuyot. Araw-araw ay naglalagablab ang araw. Unti-unting natuyo ang mga ilog at basag-basag ang lupa sa palayan. Nagsimulang nawalan ng pag-asa ang mga magsasaka. Lumipas ang mga buwan na walang ulan. Nagutom ang maraming pamilya. Wala nang maani. Wala nang mapakain sa mga bata. Maging si Mang Selo ay halos wala nang makain. Isang gabi, binuksan ni Mang Selo ang kanyang sisidlan ng bigas. Isang maliit na mangkok na lamang ang natira. Napaupo siya sa sahig at napaluha. "Paano ako mabubuhay bukas?" bulong niya. Biglang may kumutok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, nakita niya ang isang matandang babae. Payat, nanginginig at halos hindi makatayo. "Anak, gutom na ako," mahina nitong sabi. Napatitig si Mang Selo sa kanyang huling pagkain. Kung ibibigay niya ito, wala na siyang makakain. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng matanda, pinunasan niya ang kanyang luha, tahimik niyang iniabot ang mangkok. Ngumiti ang matanda at sinabi, "Ang taong may pusong marunong magbigay kahit wala na ay hindi kailanman pababayaan ng langit." Pagkatapos magsalita, bigla itong naglaho sa kanyang harapan. Napatayo si Mang Selo sa matinding gulat. Kinagabihan, nagising siya sa malakas na tunog, kulog, hangin at patak ng ulan. Paglabas niya, nakita niyang malakas ang ulan, ngunit sa kanyang bukid lamang bumabagsak. Ang ibang lupain ay nanatiling tuyo. Sa loob lamang ng ilang araw, muling nabuhay ang kanyang palayan. Tumubo ang mga punla, kumulay berde ang dating patay na lupa. Parang may himalang nangyari. Dumating ang panahon ng anihan. Hindi makapaniwala si Mang Selo. Napakarami ng kanyang palay. Mas marami pa kaysa dati niyang ani ng mga nakaraang taon. Sa halip na itago ang lahat, ipinamahagi ni Mang Selo ang kanyang ani sa buong nayon. Nagbigay siya sa bawat pamilya, lalo na sa mga batang gutom. Dahil sa kanyang ginawa, natutong magtulungan ang mga tao sa nayon. Hindi na sila naging sakim. Natutunan nilang ang kabutihan ay dapat ibinabahagi. Mula noon, naging alamat sa kanilang nayon ang kabutihan ni Mang Selo. Sinabi ng mga matatanda sa mga bata, ang taong marunong magbigay kahit sa oras ng kahirapan ay hindi kailanman pababayaan ng tadhana. Ang wakas. Ngayon ay may pangkatang gawain tayo mga bata. Bago yan, basahin muna natin ang mga panuto. Una, paghahati sa grupo. Hati ng klase sa 4 na grupo. Bawat grupo ay may 3 hanggang 5 miyembro. Pangalawa, pagbibigay ng role at sinayo. Bawat grupo ay bibigyan ng role cards. Ito ay si Mang Selo, ang matandang babae na nangangailangan, kapitbahay o kasamahan at ang narrator. Pangalawa, pumili ng senaryo mula sa mga halimbawa. Ito ay maaring pagbabahagi ng pagkain sa nangangailangan, pagtulong sa kapitbahay sa oras ng sakuna, at pangatlo, pagpapakita ng kabutihan kahit sa gitna ng kahirapan.
At ang huling gawain ay ang paghahanda ng script. Bawat grupo ay may 5 minuto para pag-usapan at i-rehearse ang kanilang dula. Siguraduhin ipakita kung paano ipapakita ang kabutihan at pagtulong sa dula. At ang huli, ipapakita ninyo ang inyong dula sa harap ng klase. Naintindihan ba ang gawain mga bata? Mahusay kung ganon. Kung ganon ay magbilang na tayo para sa inyong pangkatang gawain. Maaari na kayong pumunta sa inyong mga pangkat at simulan ang gawain. Panatilihin ang kaayusan at katahimikan habang ginagawa ang gawain. Kung tapos na ay pumunta na ang unang grupo sa harap upang itanghal ang kanilang dula-dulaan, bigyan natin sila ng palakpak. Maraming salamat sa unang grupo. Ngayon dumako na tayo sa pangalawang grupo. Napakahusay nyo mga bata. Binabati ko kayo sa inyong pagtatapos sa inyong dula-dulaan. Bilang pagtatapos, balikan natin ang ating aralin. Tungkol saan ang kwento na ating binasa mga bata? Tama, tungkol ito sa isang maikling kwento ng isang magsasaka na matulungin. Sino na ang unang pangunahing tauhan sa maikling kwentong ating binasa? Mahusay, si Marcelo. Ano naman ang suliranin na kanyang naranasan? Tama, nagkaroon ng tagtuyot at nagutom ang mga tao. Ngayon, ano ang ginawa ni Marcelo upang malutas ang suliranin? Eksakto! Tumulong siya sa isang matandang babae at ibinigay ang kanyang pagkain. Ngayon, ano ang naging bunga ng kanyang ginawa? Tumpak! Pinagpala siya at dumami ang kanyang ani, di ba? At umulan sa kanilang bukirin. Ngayon, ano ang aral na inyong natutuhan sa kwento mga bata? Napakagaling! Dapat tayong tumulong sa kapwa kahit nahihirapan. Tandaan ninyo, ang kabutihan at pagtulong sa kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan, ay nagdudulot ng biyaya at kabutihan sa ating buhay. Tama yan! Dahil tapos na ang ating talakayan, oras na para sa inyong pagtataya. Narito ang panuto, sabay-sabay nating basahin. Sa unang bahagi, oo o hindi. Narito ang panuto. Basahin ang pangusap, isulat ang oo kung tama ang pahayag tungkol sa kabutihan at pagtulong sa kapwa, at hindi naman kung mali. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Ngayon, sa ikalawang bahagi, ito ay ang pagpapakita ng halimbawa mula sa sariling karanasan. Tandaan ninyo na bibigyan ko ng score ang inyong gawain sa pamamagitan ng rubric na ito. Sa pamamagitan ng nilalaman, kaayusan ng ideya at pagiging tiyak at ang wika. Ngayon, kung tapos nyo na ay ipasa nyo na ito paharap at kukunin ko ito. Kung hindi naman ay i-comment nyo ito sa ating chat box. Ngayon, ilabas nyo na ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Bago yan, narito ang panuto, sabay-sabay muna nating basahin. Sumulat ng 3 hanggang 5 pangusap tungkol sa aral na inyong napulot mula sa nabasang maikling kwento. Naintindihan nyo ba mga bata? Bibigyan ko ng score ang inyong takdang aralin sa pamamagitan ng rubric na ito. Mahalaga ang nilalaman, bilang ng pangusap, kaayusan ng ideya at ang wika sa paggawa ng inyong takdang aralin mga bata. Pagkatapos niyong sulatin ito, ilagay ninyo sa loob ng inyong bag ang inyong kwaderno. Tapos ng ating pag-aaral sa araw na ito mga bata. Paalam mga bata, salamat sa pakikinig. Ngayon ay may pangkatang gawain tayo mga bata. Bago yan, basahin muna natin ang mga panuto. Una, paghahati sa grupo. Hati ng klase sa 4 na grupo. Bawat grupo ay may 3 hanggang 5 miyembro. Pangalawa, pagbibigay ng role at sinayo. Bawat grupo ay bibigyan ng role cards. Ito ay si Marcelo, ang matandang babae na nangangailangan, kapitbahay o kasamahan at ang narrator. Pangalawa, pumili ng senaryo mula sa mga halimbawa. Ito ay maaring pagbabahagi ng pagkain sa nangangailangan, pagtulong sa kapitbahay sa oras ng sakuna, at pangatlo, pagpapakita ng kabutihan kahit sa gitna ng
kahirapan. At ang huling gawain ay ang paghahanda ng script. Bawat grupo ay may 5 minuto para pag-usapan at i-rehearse ang kanilang dula. Siguraduhin ipakita kung paano ipapakita ang kabutihan at pagtulong sa dula. At ang huli, ipapakita ninyo ang inyong dula sa harap ng klase. Naintindihan ba ang gawain mga bata? Mahusay kung ganon. Kung ganon ay magbilang na tayo para sa inyong pangkatang gawain. Maaari na kayong pumunta sa inyong mga pangkat at simulan ang gawain. Panatilihin ang kaayusan at katahimikan habang ginagawa ang gawain. Kung tapos na ay pumunta na ang unang grupo sa harap upang itanghal ang kanilang dula-dulaan, bigyan natin sila ng palakpak. Maraming salamat sa unang grupo. Ngayon dumako na tayo sa pangalawang grupo. Napakahusay nyo mga bata. Binabati ko kayo sa inyong pagtatapos sa inyong dula-dulaan. Bilang pagtatapos, balikan natin ang ating aralin. Tungkol saan ang kwento na ating binasa mga bata? Tama, tungkol ito sa isang maikling kwento ng isang magsasaka na matulungin. Sino na ang unang pangunahing tauhan sa maikling kwentong ating binasa? Mahusay, si Mang Selo. Ano naman ang suliranin na kanyang naranasan? Tama, nagkaroon ng tagtuyot at nagutom ang mga tao. Ngayon, ano ang ginawa ni Mang Selo upang malutas ang suliranin? Eksakto! Tumulong siya sa isang matandang babae at ibinigay ang kanyang pagkain. Ngayon, ano ang naging bunga ng kanyang ginawa? Tumpak! Pinagpala siya at dumami ang kanyang ani, di ba? At umulan sa kanilang bukirin. Ngayon, ano ang aral na inyong natutuhan sa kwento mga bata? Napakagaling! Dapat tayong tumulong sa kapwa kahit nahihirapan. Tandaan ninyo, ang kabutihan at pagtulong sa kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan, ay nagdudulot ng biyaya at kabutihan sa ating buhay. Tama yan! Dahil tapos na ang ating talakayan, oras na para sa inyong pagtataya. Narito ang panuto, sabay-sabay nating basahin. Sa unang bahagi, oo o hindi. Narito ang panuto. Basahin ang pangusap, isulat ang oo kung tama ang pahayag tungkol sa kabutihan at pagtulong sa kapwa, at hindi naman kung mali. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Ngayon, sa ikalawang bahagi, ito ay ang pagpapakita ng halimbawa mula sa sariling karanasan. Ngayon, kung tapos niyo na, ay ipasa niyo na ito paharap at kukunin ko ito. Kung hindi naman, ay i-comment niyo ito sa ating chat box. Ngayon, ilabas niyo na ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Bago yan, narito ang panuto, sabay-sabay muna nating basahin. Sumulat ng 3 hanggang 5 pangusap tungkol sa aral na inyong napulot mula sa nabasang maikling kwento. Naintindihan niyo ba mga bata? Pagkatapos niyong sulatin ito, ilagay ninyo sa loob ng inyong bag ang inyong kwaderno. Tapos ng ating pag-aaral sa araw na ito mga bata. Paalam mga bata, salamat sa pakikinig.